Nga ako rito. Mapagpalang araw, kaibigan. Happy Lord's Day po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Buddy Bautista. Ano po? Okay, may kasama po tayo. Ayan. Dati po siyang chairman dito sa kanyang barangay. Anong barangay ito? Ayan, barangay 97. Siya po ay naglingkod dito ng 20 years bilang punong barangay. Hindi pa nga ako nagnakaw po. Ayan, kita niya po, hindi daw siya nagnakaw. Okay? Okay lang. Walang pakialam sa inyo. Yan, naikukwento lang po ni dating chairman yung ngayon. Kung nagnakaw po, tanga ba, hindi ganito bahay ko. Nagkakagulo na daw po sila sa barangay. Barangay pa lang yan, ha? Budget lang yan, budget. Oh. Ayun pa ba no, chairman ka? May 80 mil ka na sa budget. Porsyento mo lang yun. Kita niyo po? O, di ba? Hindi ka pa masiyahan. Hindi ba ibibigay yung budget ng mga kagawan? Bigiswapan ka, di ba? Yan. Nabobosat niya lang po yung katotohanan. Kaya sabi ko, tingalaan mo ako. Lumalakad ako dyan, wala akong narinig. Diba? Yan. Hirap yung minarinig ka yan, nagdao yan, yung chairman na yan, di ba? Pera ko na, pinamimigay ko pa eh. Sige, Che, simulan na tayo. Okay, salamat sa Diyos. Happy Lord's Day, ano? Nandito tayo sa tahanan ni dating chairman Guillermo Celdanya upang ang ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus ay mahayag sa kanyang kalagitnaan. Ang gamit ko pong Bible ay Gideon International. Ito po yung simbolo, lampara. Pag nakakita kayo ng ganito sa isang Bible, galing po sa Gideon ang Bible na yan. Pray muna tayo bago tayo magsimula. Panginoon Diyos, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng Ebanghelyo. Buksan ang puso at isip ng bawat isa upang sa ganon, lahat po kami ay makinabang kung ano po yung aming mga kakulangan, Panginoon Diyos. Isahayos mo po sapagkat bilang tao wala po talaga kaming magagawa unless na ikaw po ang tutulong sa amin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Sabi ni Apostol Pablo sa Gawa 17:22, kaya tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, mga taga-Atenas, napansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa inyong relihiyon. Mga reliyoso pala itong natagpuan ni Pablo sa bansang Atenas, o ngayon ang tawag nila Athens, Greece. 23. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga simbahan ninyo o sambahan ninyo, nakakita ko ng isang dambanang may nakasulat ng ganito, sa Diyos na hindi kakilala, ang inyong sinasamba, kahit hindi ninyo kilala, ang siya kong ipapahayag. Yan. Meron pala doon sa mga simbahan ng mga haryo ng mga taga-Atenas. Kasi po nang makarating si Pablo sa Atenas, naglalakad siya. So napasin niya, lubos ang reliyoso nila. At napasin niya rin, marami silang sinasambang mga Diyos-Diyosan. Mga Diyos-Diyosan. Yung ibig po sabihin Diyos, yung mga ribulto. Ang mga taga-Atenas. Ano po? At ngayon, meron pa silang ugali eh. Sa 21, sapagkat wala nang ginagawa ang mga taga-Atenas at mga dayo ang naninirahan doon, kundi makinig at mag-usap-usap tungkol sa bagot-bagong bagay. Anong ibig sabihin nito? Siguro pagmulat ng mata ng kanilang mata sa umaga, chika-chika, marites dito, marites doon. Yan po ang napansin ni Pablo sa bansang Atenas. Sa 16, habang sila'y hinihintay ni Pablo sa Atenas, o kita nyo, nasa Atenas po si Pablo, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ng lungsod
at naghinit ang kanyang kalooban. 17, kaya't nakipagtalo siya sa mga Hudyo at sa mga Hentil na sumasamba sa Diyos doon sa kanilang sinagoga at sinumang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. 18, at nakatalo niya rin ang ilang pilosopong Epikureo, Estoskyo. Ano ba ang ibig sabihin ng atin ang nagmamarunong na ito? Anang ilan, sabi naman ng iba, nangangaral yata tungkol sa ibang Diyos. Ganyan ang sabi nila sapagkat nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay yan. Sinong pinangangaral ni Jesus ay ni Pablo? Ang sabi ng mga taga-Atenas, si Jesus. Ang tingin nila kay Jesus, ibang Diyos. Kasi po, marami na po silang mga Diyos-Diyosan. Kaya nung binabanggit ni Pablo about Jesus, ang sabi ng mga taga-Atenas, nangangaral siya ng ibang Diyos. Ganon ang kanilang description sa panahon ni Apostol Pablo nang dumating siya sa bansang Atenas at inihintay ang kanyang mga kasama. Okay. Balikan natin yung 22. Kaya tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, mga taga-Atenas, napansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa inyong relihiyon. Alam niyo po yung mga tao, napakahilig po sa relihiyon. At sa karanasan ko po pag nangangaral po ako, sadya nangangaral po ako sa public. Anong tanong nila sa akin? Ano bang reliyon mo? Puro reliyon. Reliyon. Napakahilig po sa reliyon ng tao. Kasi ang sabi nila, sa reliyon mo daw malalaman kung sino ka. Halimbawa, yung puno ng yung reliyon palamura. Pag yung puno ng yung reliyon ay palamura, sigurado. Yung membro, palamura din. Kasi po, yung puno ng kanilang reliyon, nagmumura sa harap ng telebisyon. Kami po, naranasan namin murahin kami ng palamurang reliyon na yon. Kaya sabi ko po sa kanyang membro, ba't mo ako minumura? Ang sagot niya, hindi naman ikaw ang minumura ko, sabi niya. Ang tanong ko, sino bang kausap mo? Hindi ba ako? Ibig mo sabihin, hindi ako minumura mo, yung mga tao ngayon dito. Sige nga, simulan mo silang murahin, kako. Pag hindi ka binugbog ng mga yan. Kasi po, yung kanilang puno ay palamura. Kaya kung minsan po, ang impluensya ng reliyon ay napakalakas sa mga tao. Ang dahil po sa kanilang reliyon. Kaya sabi nila, makikilala mo ang tao sa pamamagitan ng kanyang reliyon. Tama nga rin po naman. Kasi po, kung ano yung naririnig niya sa kanyang puno, yun din po ang kanilang ginagaya. Kasi ba, sa kanilang pakiramdam, sa kanilang pakiwari, tama yung ginagawa ng puno nila. Kaya, inaahalin tulad po yung sarili nila sa puno nila. Kung ang puno nila palamura, sila rin po palamura. Meron po nagpupunta sa amin no. Grupo rin ng palamura yun. Isa rin ang grupo na ito. Sabi ko to sa matandang nagpupunta sa amin, yung reliyon mo, wala nang ginawa yung puno mo, kundi magmura Nung una, yun yung tanggapin Ikaw naman, kako, matanda ka na. Ilang taon ka na ba sa reliyon mong yan? Ako, nanonood ako sa reliyon na yan, More than 20 years na. Lahat na lang napanood ko sa kanyang mga video. Kaya alam kong palamura yan. Bandang uli, sabi niya, oo, nagmumura ka. O, umamin din.
Pero ang minumura niya, yung kalaban niya sa reliyon kanya. Katwiran wala sa lugar. Bakit? Kalaban mo sa reliyon. Dahil kalaban mo sa reliyon mo, murahin mo sila. Hindi tama yun. Sabi ko, ibang klase kayo. Kunwari, may reliyon kayo, nananalangin kayo sa Diyos, pero palamura din kayo kako. Napakahirap po, kasi yung reliyon po kasi, nakaka-influensya. Kaya, sa panahon ni Pablo, masyado nang nakita, buhos na buhos ang mga tao sa kanilang reliyon. Kaya nasabi niya po yan. At ang nakita ni Pablo sa kanilang reliyon, ito, meron po nakasulat sa pader. Ito nakalagay, O sige, sa 23 muna. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, sambahan, ibig sabihin may simbahan po sila. Nakakita ko ng isang dambana, may nakasulat ng ganito, sa Diyos na hindi nakikilala. Yan. Yung sinasabing nakasulat na ito, na Diyos na hindi nila nakikilala, ang sabi ni Pablo ay 24. Ito sabi niya, sa Diyos na hindi nakikilala, ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala, ang siya kong ipapahayag sa inyo. Yan. Ipakikilala ngayon ni Pablo kung sino itong Diyos na nakasulat lang wala siyang ribulto, na hindi ninyo kakilala pero sinasamba ninyo. Ito sabi ni Pablo sa 24. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ang lahat ng naroon, siyang Panginoon ng langit at lupa. Siya palang gumawa ng langit at lupa. Ibig sabihin, yung nakatira sa langit, Diyos din ang gumawa. Yung nakatira sa lupa, Diyos din ang gumawa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng taho. 25. Hindi siya nangangailangan ng hindi siya nangangailangan ng anuman. Kaya siya pinaglilingkuran ng tao sapagkat siya nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Sino nagbibigay? Ang Diyos. Yang hininga mo, kaibigan, yung hininga namin ni Chairman, bigay ng Diyos yan, walang bayad. Ano pa? Bukod sa hininga, buhay. Kaya kami buhay, kaya kayo buhay, dahil yung buhay na yan, bigay ng Diyos. Amen? Buhay na wala hanggan. At ano pa? Lahat ng bagay sa sangkatauhan. Halimbawa, nagsikap ka, kaibigan, nag-abroad ka, kumita ka, nagpundar ka ng mga kailangan mo sa buhay. Magandang bahay, sasakyan, kung ano pa. Lahat ng yan, galing sa Diyos. Hindi galing sa iyo yan. Yung iba kasi sabi nila, kaya ako nakapagpundar ng ganito, nag-abroad ako. Yung araw, ginagawa kong gabi. Yung gabi, ginagawa kong araw. Masipag. Kaya nakapagtangka ko ng ganito. Mali ka, kaibigan. Ang Diyos ang nagbibigay ayon sa sinabi ni Apostol Pablo. Ano sabi ni Pablo? Siya ang nagbibigay buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Diyos ang nagbigay pala niyan. Hindi dahil masipag ka sa hanap buhay, kaya ka nakapagpundar ng ganyan. Mali ka, kaibigan. Diyos ang nanggaling yan. Hindi ka Diyos, tao ka lang. Kaya magbago kayo ng isip. Sa 26. Mula sa isa, nilikha niyang lahat ng lahi sa balat ng lupa, itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at tangganan. Ang tinutukoy sa verse 25, 26 is about Jesus. About Jesus po yun. Tingnan nyo sabi ni Pablo, mula sa isa'y nilikha, mayroong isang tinutukoy. Ngayon, tignan po natin yung 1,
1:1, 2, 3. Sino yon na tinutukoy ni Pablo mula sa isa? Kanya. Tingnan natin ha. Mula sa isa'y nilikha ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. 1:1, 2, 3. Sa pasimulay pa'y naroon ng salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. 2. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. 3. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at walang anuman nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Yun. Sino yung kasama ng Diyos? Yung salita. Kung babasahin natin yung verse 14, ay makikilala natin kung sino siya. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilahan ito bilang bugtong na anak. Sino yung bugtong na anak? Si Jesus. So, sa pamamagitan ni Jesus, sabi ni Pablo, sa Gawa chapter 17, verse 26, ang sabi niya, mula sa isa, mula kay Jesus, nilikha niyang lahat ng lahi sa balat ng lupa. So, ibig sabihin, sa creation pala, ay kasama niya ang kanyang anak. Sa pamamagitan ng kanyang anak, nilikha ang lahat ng saling lahi. Okay, meron pa. Sa Colosas, anong sabi ni Apostol Pablo? Basahin po natin. Colosas 1:15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. 16. Sapagkat ang lahat ay nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno, at may kapangyarihan espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So maliwanag din po sabi ni Pablo, kung ano sinabi ni Juan, 1:1, 2, 3, ganun din po sinabi ni Pablo, Colosas 1:15, 16. 17. Siya'y una sa lahat. Una. Ibig sabihin, wala pang anumang bagay sa mundo, kasama na siya ng Diyos. Siya'y una sa lahat at sa kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng mga bagay. So maliwanag po nang namamasyal ay naghihintay si Pablo sa Atenas na sabi ng iba, nangangaral siya ng ibang Diyos. Kasi po, wala silang kamalayan. Kaya, ang sinabi ni Jesus ay ni Apostol Pablo, yan ang ipakikilala ko sa inyo. Para magkaroon sila ng kamalayan kung bakit meron silang Diyos na nakasulat sa kanilang dingding na simbahan na hindi nila kinikilala o hindi nila nakikilala pero sinasamba din nila. At marami silang mga sinasambang mga Diyos-Diyosa, mga ribulto o imahen sa kanilang panahon, yung taga Athens, Greece. Okay? Kaya pinakilala niya po, sino daw po yon? Ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa, siyang Panginoon ng langit at lupa. Amen, kaibigan. Alam niyo po, lahat naman po tayo, inosente tayo sa Diyos nung araw Aminin niyo man ang katotohanan. Kaya po, nasabi kong inosente tayo sa Diyos. Alam niyo po bakit? Nung araw, nung wala pang Biblia, ang mga Biblia noon, sinusunog ng reliyon. Sino nagsusunog ng mga reliyon? Ang Roma po. Kapag nalaman kanila na may Biblia ka, pati ikaw susunogin nila. Kaya noong panahon po ni Martin, yung mga protestante, nagpalimbag sila ng Biblia sa wikang naunawaan ng tao. Anong ginawa ng Roma noon? Pati yung mga protestante,
Hindi lang Biblia pinasunog, pati yung mga tao, pinasunog po nila ng buhay. Buhay ah! Meron pang isa sa kasaysayan na nakalibing ng matagal, pinahukay at sinama sinunog. Sipin niyo po, nang dahil lang po sa reliyon, ang tao po pumapatay ng tao. Nang dahil sa reliyon, ay hanggang ngayon, may mga reliyon po sa ating bansang Pilipinas, naghahaway sila, demanda rito, demanda doon, nagdidemandahan sila. Ang sumbong nitong isa, pumapatay kayo ng tao. Meron silang hawak na ebidensya. Ang sabi naman ng iba, pumapatay din kayo ng tao. Meron din silang hawak na ebidensya. Naturingan po silang may reliyon. Pero, nagpapatayan po sila. Totoo ba yan? Opo! Tingnan nyo po sa mga hukuman. Yung kanilang founder pareho ng patay. Pareho silang may ebidensya. Alam niyo po ba kung ano yung mga ebidensya nila? Kung minsan, sa loob pa ng simbahan, pinapatay yung tao. Nakakatakot po. Kaya yung reliyon po, kaya sabi ni Pablo ng mga tao, nakita ko masyado kayong reliyoso. Kaya mga tao sabi nila sa akin, ano reliyon mo? Ang sagot ko, wala. Eh di wala na silang didebatiin. Kasi pag sinabi mo kung ano reliyon mo, magdidebate kayo, walang katapusan. Hanggang sa maghaway lang kayo. Kaya, yung aral na nakasulat, yun po ang ating binabahagi. Kagaya ngayon, ang binahagi natin, sino ang Diyos? Sabi ni Pablo, siyang lumikha ng lahat ng nasa langit at lumikha ng lahat ng nasa lupa. Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na meron kang ginamit na isang Pablo upang siya magpatotoo sa amin, upang aming maunawahan kung ano ang Diyos na kanyang pinangaral. Ikaw po yun, Panginoon Diyos, ang tinutukoy ni Pablo. Maraming salamat po, kaibigan. Like, share na share. Kayo mga nasiran, mag-share po kayo sa iba. Si Pablo po, apostol ng mga hentil. Tandaan niyo po yun, ng mga hentil. Tayong Pilipino ay mga hentil tayo. Amen. Wag po tayo mag-alala, nasa Biblia po yan. Ano? Sige po, hanggang dito na lamang. Ako po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si... Dating German Game of Saldanya. Yan, nasa tahanan po tayo niya. Dito sa barangay, 97. Sonic, So, 91. Manila. Bye-bye. Nawadat po kayo ng nasa mabuting kalagayan ng aming munting video ito. God bless us all. Bye-bye.